can spend the day, and He's waiting there for me, inviting me to stay. And every day I'm amazed that God would spend the day with me. I'm overwhelmed by His ways, that He could feel such love for me. To Him I'm worth saving. My heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. I'm overwhelmed that He could feel such love for me. To Him I'm worth saving. My heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. Every day, in every way, I'm amazed. Every day I'm amazed, and magandang gabi po sa ating lahat, and this is the second night na tayo po ay magkakaroon ng devotion. I don't know if kamusta yung aking audio, and again nandun pa tayo sa tinatawag na uh, uh, trying time ng ating live. Ano po? And thank you so much sa atin pong Panginoon na kung saan ay tayo po ay makakapag live muli sa gabing ito, having this devotion, especially sa atin pong mga kapatiran. Ano po? And I'm so glad na kasama ho kayo sa gabing ito, and hindi ko ho nakikita kung sino yung mga kasama natin ngayon. Alright, so wala pa. Just comment and say something sa ating comment section so that I can recognize ng inyo pong pangalan. And thank you so much sa gabing ito na tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon. Maganda ang panahon, and also unlike kaninang madaling araw ay napakalakas ng ulan, pero yung ngayon ay napakainit na naman. Ano? Kamusta ho kayo diyan? Saan man po kayo sa Pilipinas o saan man po kayo sa mundong ito. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, and purihin ang Panginoon na tayo po ay muling makapag-aral ng kaniyang banal na salita. Ayan, good evening po sa ating mga listeners or sa ating mga viewers. Good evening po kay Brother Romulo Baltasar, and also sa Baltasar family all the way from Singapore. And thank you so much for watching sa gabing ito. And also sa lahat ng Baltasar family. Ano po? Sister Julie or Ninang Julie, and Ate Swain, and kay Brother Aaron, and also kay Jemima. Ano po? And kay Sister Carrie, I think nandiyan pa. Ano po? And thank you so much. And also sa lahat ng nakikinig, sa ating mga members, if you are notified already, okay, na tayo po ay naka-live na.
Okay, so just want you to comment and also so that we can recognize you tonight sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po? At sa lahat ng may mga birthday, happy birthday. Last Tuesday ay birthday ng isa nating kapatiran, Sister Joy Rubito, doon po sa Anilaw. And praise the Lord for another year na ibinigay ng Panginoon. And also sa lahat ng mayroon pong mga prayer request, you can write down, you can comment down your prayer request dyan sa ating comment section so that we can include that sa ating pong prayers. Especially we have prayer meeting tomorrow ng gabi at 5:30 ng hapon hanggang 7 ng gabi. So we have a prayer meeting tomorrow, and I hope that mailagay po ninyo yung mga prayer request dyan, and babalikan ko po yan mamaya yung comment section para po basahin yung inyo pong mga prayer request na nailagay po dyan sa gabing ito. Alright? And also sa mga nagkakasakit, especially ngayon dito sa Banate, medyo yung dengue, medyo maraming cases ng dengue, and pag-pray natin yung ating mga kapatiran na mayroon pong mga sakit, especially nilalagnat. Yun po kasi yung symptoms ng dengue, kaya ipag-pray po natin yung ating mga kapatiran na mayroong sakit. So ingat-ingat po saan man po kayo sa Pilipinas, saan man po kayo sa mundo, ipag-pray natin yung ating health, sapagkat wala ho tayong pinaka kayamanan kundi yung atin pong kalusugan. Kaya nga po ingatan yung ating mga kalusugan sa gabing ito or sa bawat araw, and tayo po ay patuloy na lumapit at patuloy na manalig sa atin pong Panginoon. And sa gabing ito, bago ho tayo magpapatuloy, tayo po muna ay makinig ng isa pang awitin, and after this one song ay tayo po ay makinig ng mensahe. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos after po ng awitin na ito by Faith Men Quartet. Alright, by the Faith Men Quartet, We Must Carry On. And right after this song, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. And also, mayong gabi sa aton utod, Sister Myra Jean Aquino. Mayong gabi gid sa imo, and thank you so much for joining tonight in our devotion. And let's listen to this one song, We Must Carry On, and after that, we will listen to the Word of God. Have a blessed evening, and stay tuned. Have you felt so all alone, without a friend who cares, while you try to hide the pain trapped in your soul? If the teardrops fall like rain, and the hurt's hard to explain, there is something that you need to know. God gives strength to the weary, help to the faint, hope to those who think they can go on. He will lift up the fallen, heal your wounded soul, comfort you from midnight until dawn. Our God is near, so we
must carry on. God gives strength to the weary, help to the faint, hope to those who think they can't go on. He will lift up the fallen, heal your wounded soul, comfort you from midnight until dawn. Our God is near, so we must carry on. Our God is near, so we must carry on. Our God is near, so we must carry on. Our God is near, so we must carry on. Thank you so much for that wonderful song. That's a very, very nice reminder ano po sa uh, bawat isa sa atin. There are so many things that happens in life, especially sa buhay po natin mga kapatid. But we must carry on. Ano po? May Panginoon, nandyan po yung Panginoon. Tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. And I do believe that as long as na tayo po ay nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, at as long as na tayo po ay mananatili sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay hindi pababayaan kailanman ng Panginoon, sapagkat kanya pong pangako yun, I will never leave thee nor forsake thee. Ano po? And also, good evening sa kay Sister Joanne, ano? Ate Jo, all the way from Hong Kong. Nasa Hong Kong ngayon ito. And thank you so much for joining tonight. And ingat-ingat ka dyan, ingat kayo dyan, ano? Especially yung mga kapatiran natin na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa. Ano po? So, ingat-ingat ho kayo dyan palagi. So, sa gabing ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos in our devotion tonight. And ayan, isa pa, ano? Have a blessed evening, Brother RG. Ayan, yung mag-asawa nandiyan na, Brother RG and Sister Myra. Thank you so much for joining tonight. Okay? And I do believe that may mga iba pa mamaya, ano po, kung hindi sila busy, makakasama natin. Ano po? So, in the book of Psalms chapter number 100, verse number 1 down verse number 4 down to verse number 5. Ano po? Two verses, dalawang verses sa huling chapter or sa huling verses ng chapter 100 ng book of Psalms. Yan po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Ano po? Psalm chapter 100 and verse number 1, verse number 4 and verse number 5, two verses. Ito po ang sabi ng Bible, and I know na nakikita nyo rin dyan sa inyo pong mga screen. Ano po? I-ano natin para mas malaki yung verse. Ano po? Ayan, sige. So, Psalm chapter 100 and verse number 4 down to verse number 5, the Bible says, "Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation." Yan po yung sabi ng Book of Psalms, chapter 100, verse 4 and 5. Bago tayo dadako sa ating lesson, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Our dear most gracious and loving Heavenly Father, thank you so much sa gabing ito. Salamat po muli na kami ay makakapag-aral ng inyo pong banal na salita. Salamat sa mga kapatiran na nandito na ngayon, Panginoon, joining us or joining with me sa pag-aaral po ng inyong salita. And I pray, dear Heavenly Father, that the message tonight will once again be a blessing before we go to our bed for sleep.
kami po Panginoon ay mapapaalalahanan ng inyo pong salita at kami po ay inyo pong gabayan, especially ang inyo pong lingkod sa pagtuturo, pagbabahagi po Panginoon ng inyong salita. Kayo po ang mangusap sa mga tagapakinig sa pamamagitan po ng inyo pong salita sa gabing ito at ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Alright? And yung atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay atin pong pinamagatan, choose or choosing to be thankful. Ayan. Ano po? Choosing to be thankful. Alam niyo mga kapatid, yan po yung sabi ni David. Yung sabi ni David na enter into his gates with thanksgiving. Ano po? Dalawa ho yung binanggit dyan sa verse number 4, yung thanksgiving and thankful. Ano po? So, yung thanksgiving at ano po, yung thanksgiving na words na binanggit ng salita ng Diyos. And also, another word is the word thankful. Okay? So, alam nyo mga kapatid, sa atin pong buhay, sometimes we let some circumstances na dumarating sa ating buhay, especially yung mga struggles, yung mga sufferings, yung mga problema na dumarating po sa buhay natin. Minsan po mga kapatid, it leads us to complain. Okay? Nagdadala sa atin sa pagrereklamo, sa pagko-complain. But when we complain to something, when we complain to someone, it's our choice that we complain. It's simply because there's something that we think or there's something that we know that that is worthy to, yung bang karapat dapat na mag-complain ka. Ano po? Pero pagdating po sa Panginoon, is there anything na dapat po nating o na dapat mayroon po bang magiging reason na dapat tayong magreklamo sa Diyos? Ano ho? So, there are lots of choices, especially every day, sa bawat araw, sa pagising natin, sa bawat umaga na tayo po'y gumigising. Ano po? Yung buhay natin ay punong-puno ng choices. Right? There are a lot of choices every day na atin pong ginagawa. So, I don't know kung ano po yung mga choices na atin pong ginagawa. Sabi ko nga po doon sa ayan, thank you so much also Auntie Dulcie for watching from Bacoor. And by the way, before I continue, please do pray for Nanay Doc. Ayan, si Dijuan Agueri Pedro. Ayan, na anak po ng ating kapatiran, na anak po ng ating Auntie Dulce, sapagkat I think siya po ay kailangang ooperahan, pero hindi ko pa po alam kung ano po yung pinaka-detail. I talked to Tita Gay last time, pero pag-pray po natin, si Dijuan Agueri Pedro. Ayan, yun po yung pangalan ng anak ni Auntie Dulce. Tawag namin na Nanay Doc, sapagkat siya po ay doktor. So, please do pray for her sa health condition po. Okay, so, balik tayo sa atin pong topic mga kapatid. Ano po? So, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na nagbibigay sa atin or nagkakaroon tayo ng napakaraming complaints. Okay? Especially na maraming mga circumstances na dumarating sa buhay natin that most of the time we complain here, we complain there. A lot of complaint
na atin pong ginagawa. But sa kabila po mga kapatid ng mga circumstances, sa kabila po mga kapatid ng mga sufferings na dumarating sa buhay natin, you can choose to be thankful. Alam mo, bakit kailangan nating piliin na maging thankful? Kasi po mga kapatid, yung complaining na tinatawag, yung pagrereklamo, nag-aapekto sa atin pong spirit that eventually we will have that critical spirit. We will going to have that spirit that is not good. It's simply because we always complain and complain and complain. Kaya every time that we come before the presence of God, every time we come before the throne of God, and every time we come, okay, sa paanan ng Panginoon, we have to be thankful. Okay? So we need to exercise that attitude of gratitude or gratefulness. Okay? Yung pagiging grateful. We have to practice that one sa atin pong mga buhay. Kaya kung titingnan nyo, sabi ng verse number 4, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Now, inulit again, be thankful unto him, and notice that, and bless his name. Notice that word, praise, bless, thanksgiving, and thankful. Yun po yung dapat na attitude ng isang mananampalataya, kahit anuman pong pagkakataon na tayo po'y lumalapit sa presensya at sa paanan ng Panginoon, wala po tayong ibang dapat na maging attitude kundi pagpapasalamat sa Panginoon. Na kahit anuman po yung mga nangyayari sa buhay natin, anuman po yung mga kahirapan sa buhay natin, anuman pong mga pagsubok, anuman pong mga kapighatian na atin pong kinakaharap sa buhay, you can choose to be thankful unless you will complain and complain that eventually you will have that critical spirit na kung saan ay magdadala sa iyo papalayo sa Diyos at magdadala sa iyo malayong malayo sa paanan ng Diyos at maging sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ano po? Yun po yung kailangan nating i-practice. Now, as I study these two verses, okay, ano ba yung reason bakit kailangan kong i-practice yung attitude of thankfulness? Bakit kailangan ko palaging piliin na dapat magpasalamat na sa kabila na ako ay sinabihan ng hindi maganda, sa kabila na ako ay ginagawa ng hindi maganda? Bakit kailangan ko pa rin piliin na magpasalamat? Alright? Bakit hindi ko dapat hahayaan na instead magpapasalamat ako sa Panginoon, magrereklamo ako? Bakit hindi ko dapat hahayaan 'yon? Ano po? So, alam niyo mga kapatid, as you study the Bible, okay, as you study the Word of God, diyan sa dalawang verses na iyan, nandyan lang naman yung kasagutan . Nandyan lang naman. Ano po? Bakit kailangan kong maging thankful? Bakit kailangan kong maging mapagpasalamat sa kabila ng anumang situation sa buhay na dumarating? Bakit kailangan kong piliin na magpasalamat? Yung sagot, yung tatlong sagot nandiyan sa verse number 5. Now, unang kasagutan, the Lord is good ever. Alright? So the first answer, bakit kailangan kong pipiliin palagi na magpasalamat sa Diyos? Because the Lord is good ever. The word ever is always. Yan po. Wala hong pagkakataon sa buhay natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Wala pong pagkakataon na ang Diyos ay hindi naging good. Sasabihin mo sa akin, Pastor, kahit may sakit ako, kahit may kahirapan ako, kahit may problema ako, kahit may mga kinakaharap ako na circumstances sa buhay, yes. Because everything na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin,
bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Lahat po na ng inaalaw ng Diyos na dumarating sa ating buhay ay para po yun sa ating ikabubuti. Kahit ito man po'y pagsubok, kahit ito man po'y pagpapalot, disiplina ng Panginoon, I tell you kapatid, lahat ng iyan ay para sa ikabubuti mo bilang anak ng Diyos. Tingnan niyo yung pinakaunang word, for. Okay? The word for, ang ibig sabihin po niyan is because of or because the Lord is good. So, bakit ko kailangang pipiliin na maging mapagpasalamat? Unang sagot diyan sa verse number 5, because the Lord is good ever. Dahil walang pagkakataon na hindi naging mabuti, alright? Hindi naging good ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi ng Bible, lahat, all things, alright? Kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, kapag ka ikaw ay umiibig sa Diyos, kapag ka ikaw ay totoong nananampalataya at umiibig sa Diyos, okay? Kung talagang mahal mo ang Diyos, walang anumang dumarating sa buhay mo na hindi para sa ikabubuti mo. Tinasabi ng Bible, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Kaya, ibig sabihin nito, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi lamang iyan nagiging good para sa atin. Sa pagtingin natin, hindi yan nagiging good. Sa pagtingin natin, parang tayo ay pinapahirapan, parang tayo ay pinaparusahan. Maybe, hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon, kung talagang iniibig mo ang Diyos, kapatid, ang sabi ng Biblia, lahat ng mangyayari, lahat ng bagay ay para sa iyo ikabubuti yan. We know that all things work together for good. Kaso nga lang, sa kanila na umiibig sa Diyos. So ibig sabihin, kung lumalago ka sa iyong pag-ibig sa Diyos, kung lumalago ka sa iyong pagkilala sa Diyos, kung lumalago ka sa iyong pagsunod sa Diyos sapagkat mahal mo ang Diyos, kapatid, ano man po yung mangyayari sa buhay mo, ano man pong circumstances, ano man pong situation dumarating sa buhay mo, kapatid, that's for your good. To them who are the called according to His purpose. May purpose yan, may reason yan. Alright? Bakit hinayaan ng Panginoon na dumating sa buhay mo yan? Kaya nga po mga kapatid, in Psalm chapter 107, okay, may mga bagay doon, or kung babasahin po ninyo, sapagkat limitado po yung ating oras, but I want you to read the whole chapter of 107, Psalm 107. Ano po? Alam niyo mga kapatid, kapag binasa niyo yan, makikita niyo po yung word na, oh, that man would praise. Okay? Ito hong makikita ho ninyo. Ito ho yung makikita niyo, ilang beses yan? 4 na beses, in verse number 8, verse 15, verse 21, verse 31, isang words lang po yung makikita mo. Alright? The same words, the same content yung makikita mo sa Psalm 107, verse 15, or verse 8, verse 15, verse 21, and verse 31. Ano yun? Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Now, kung babasahin po ninyo yung buong chapter ng Psalm 107, lahat ng iyon, bago ang verse number 8, verse 1 to 6, pinapakita doon yung goodness na ginagawa ng Diyos. And pagdating sa verse number 8, yun yung sinabi niya, oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Pagdating naman sa verse 9 hanggang sa verse number 14, inelaborate pa rin doon yung kabutihan, yung kagandahang loob, yung lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos, inelaborate pa rin po doon. Pagdating sa verse number 15, inulit-ulit yung sinabi sa verse 8. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. And so on and so forth. So hanggang sa huling verses ng chapter 107, 4 na beses inulit yung word, yung
wordings na iyan na, oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Bakit po mga kapatid? Ano man pong mangyayari sa buhay mo, ano man pong circumstances yung kakaharapin mo, ano man pong bagyo, ano man pong pagsubok, ano man pong calamity, yung kakaharapin mo sa buhay mo kapatid, the Lord is good ever. Alright? The Lord is good ever. Kaya sabi ng Psalm 52, bakit ka magrereklamo? O bakit ka magmamayabang rather? Mayroon po ba tayong maipagmamayabang? Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. Kaya wala ho tayong maipagmamayabang eh. Hindi ho natin pwedeng sabihin, lahat na pagsubok na lagpasan ko kasi matibay ako. Naging matatag ako. Aba. Bakit? Sino ba yung nagpapatatag sa iyo? Sarili mo? Sino ba nagbibigay lakas sa iyo? Sarili mo? Sino ba yung nagbibigay ng talino sa iyo? Nagbibigay ng talino sa atin para ating malagpasan yung ating mga pagsubok. Tayo lang sa ating sarili? Kapatid, hindi ho. Ano po? Kaya wala ho tayong pwedeng maipagmayabang sapagkat lahat na nangyayari na, nangyayari ngayon, at mangyayari pa sa buhay natin, kapatid, that's because the Lord or our God is good. Marami kang nilagpasan na pagsubok because God is so good sa iyong buhay. Marami kang napagtagumpayan na laban sapagkat ang Panginoon ay naging good sa iyong buhay. Marami kang hamon, okay? Marami kang hamon na tinahak ngunit iyong napagtagumpayan sapagkat ang Diyos ay good sa iyong buhay. At ano pa man yung iyong kakaharapin, still the Lord is good. Alright? So the first reason, bakit kailangan kong piliin lagi na magpasalamat? Okay? Because the Lord is good ever. Number 2, because nandyan pa rin. Because, alright, sabi ng Biblia, because the Lord's mercy is everlasting. Tingnan po ninyo, babalikan po natin yung verse number 5. For the Lord is good, His mercy is everlasting. See that? Nandyan lang pala yung sagot eh. Bakit kailangan kong piliin na magpasalamat? Because the Lord is good ever? Because the Lord's mercy is everlasting. Nahu, walang katapusan yung habag ng Panginoon. Kaya nga po si Jeremiah, itong weeping prophet na ito, na napakatindi yung kanyang sakit na naramdaman, napakatinding iyak na kanyang iniyak. Sapagkat yung kanyang yung mga tao na kanyang pinagsasabihan hindi nga nakikinig sa kanya. Instead na makinig siya, binabartulina siya. Okay? Yun po yung nangyayari kay Jeremiah. He was known as the weeping prophet and he wrote the book of lamentation. Yung lamentation is napakatinding iyak. Pagtangis kung sa Ilonggo pa. Grabe nga paghibi. Grabe nga pagtalangison, matinding pag-iyak. Dahil po sa matinding sakit. Kaya kung titingnan mo, kahit na itong weeping prophet na ito, na si Jeremiah, in the book of lamentation, he says, awa, habag ng Diyos, bakit hindi tayo nakukonsume? Lamentation chapter 3 verse 22, he says, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion
fail not. Tingnan nyo yan. Sa bawat araw, marami kang pagsubok na kakaharapin. Marami kang hamon na kakaharapin. Samot-saring ugali, samot-saring tao ang iyong makakasalamuhan. Ngunit sa bawat araw na nasosurvive mo, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nag-aaral, okay, sa bawat araw na susurvive mo ang iyong pag-aaral, hindi dahil magaling ka, hindi dahil magaling ako, o di kaya ikay nagtatrabaho, ano man yung ginagawa mo, nasusurvive mo yung bawat araw. Hindi dahil sa iyong ginagawa or dahil sa iyong galing at talino. Dahil huyan sa habag, awa ng Panginoon. Ano po? Yan po yung sabi ng Biblia. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. See? So, yan po yung sabi ng Bible. Kaya nga mga kapatid, again, wala ho tayo pwedeng maipagmamalaki at maipagmamayabang sapagkat ito'y kabutihan ng Diyos, awa at habag ng Diyos. Tingnan po natin, sabi ng Bible, alright, in the book of Psalm chapter 36 verse 5, the Bible says, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. You see? So, yun po yung sinasabi diyan ng salita ng Diyos. Alright? Ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, nandyan lagi. Right? Another verse, sabi ng Biblia, alright, in the book of Psalm pa rin, alright, book of Psalm, chapter 103, verse 17 and 18, the Bible says, But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Since then until now, until forever, the Lord is merciful. Alright? Upon them that fear Him. Sa kanila na mayroong takot sa Kanya. Sa kanila na natatakot sa Kanya. Yan po sabi ng Biblia, and His righteousness unto children's children. To such as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them. Ano po? So, ang Panginoon is merciful. Okay? All we have to do is to choose. Let's always choose to be thankful. Alright? Pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong awa. Oo, may problema ako, pero nandyan yung biyaya mo, nandyan yung awa mo, na kailanman ay hindi ako. Alright? Hindi ako, hindi ikaw, hindi tayo mabibigo. Ano po? Sige, last. Alright? Last thing. Now, number 1, bakit, ano po ba yung rason? Bakit kailangan kong piliin na lagit-lagi magpasalamat sa Diyos? Unang-una, because the Lord is good ever. Pangalawa, because the Lord's mercy is everlasting. And then number 3, the last, right? Because the Lord's truth never end. Ang katotohanan ng Diyos ay kailanman hinding-hindi magtatapos at hinding-hindi mawawala. The Lord's truth never end. Tingnan nyo yan, sabi ng Biblia, and His truth. For the Lord is good. That's the first reason bakit piliin ko palaging magpasalamat. Because the Lord is good ever. Pangalawa, His mercy is everlasting. Because the Lord's mercy is everlasting. Pangatlo, and His truth endureth to all generations.
Mawawala man ako, mawawala man tayo, mawawala man ang lahat sa mundong ito. Kapatid, ang katotohanan ng Diyos kailanman ay hindi magwawakas. Hindi matatapos hanggang sa kahuli-hulihang tao na ipapanganak bago pa babalik si Kristo, bago pa dumating yung rapture, bago pa dumating yung second coming. Ano po? Yung katotohanan ng Panginoon ay lagit-lagi hindi magwawakas. Ano yung katotohanan? Na ang Panginoon ay mabuti. Alright, that the Lord is good and that the Lord's mercy is everlasting. That's the truth that you need to put, that's the truth that we need to put in our mind. Sapagkat ang Panginoon kailanman ay hindi ho niya bibiguin. Hindi ho nabibigo anuman po yung sinabi ng Diyos sa kaniyang salita. Hindi mabibigo yon. Nabibigo lamang yon dahil hindi ho natin sinusunod. Ano po? Yun po yung makikita natin sa Biblia, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ni David, okay, enter into his gates with thanksgiving and unto his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Bakit? Bakit kailangan kong pag ako'y lumapit sa Diyos, kailangan kong magpasalamat? Bakit kung pupunta ako sa kanyang paanan, bakit kailangan ko siyang i-praise? Bakit kailangan akong magpasalamat sa kanya? Bakit kailangan kong i-bless ang kanyang pangalan? Bakit? He is good ever. Alright? His mercy is everlasting. And that's the truth that will never end. Ano ho? Yan ho yung katotohanan ng hindi magwawakas. Alright? Yun po yung makikita natin. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, napakarami pong mga tao. Napakarami pong mga tao sa ngayong panahon, especially we are now in a perilous days, we are now in a dangerous time. So many people who are changing the truth of God into a lie. Alright? Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 25, who change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator who is blessed forever. Kaya nga kung titingnan mo kapag ka ikaw ay mananampalataya, kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, kapag ka ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay naka-experience ng biyaya, habag ng Diyos, papanong ikaw ay nasumpungan mo ang kaligtasan, sapat na po yun, mga kapatid. Yan po'y sapat na dapat ikaw ay manatili sa katotohanan ng Panginoon at wala kang ibang kikilalanin at sasambahin, yung creator, hindi yung creator. Pero anong nangyayari? Napakaraming mga mananampalataya or even mananampalataya, mga tao ngayon wala nang pakialam sa kung ano yung gusto ng Diyos. Alright? Yung mga temporal na bagay ay para bagang mas nagiging importante pa sa mga bagay that will last for eternity. That those created things became more valuable than those things or than the one who created and the one, all right, who is the creator. Mas minsan naging valuable pa yung mga ginawa lang ng Diyos kaysa sa gumawa. Di ba yung sabi ng Bible, bless His name and be thankful unto Him and bless His name. Okay? Kasi yun naman talaga eh. He is blessed forever. Yan po yung sabi ng Bible.
Kaya mga kapatid, kung mananatili ka lang sa katotohanan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, yung bang sinasabi ni Jesus Christ in the book of John, chapter 8, verse 32, that ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Gusto mo bang magiging free from the critical spirit? Be thankful. Exercise thankfulness. Alright? So kung gusto mong mapalaya ka sa bitterness, gusto mong mapalaya ka sa guilt, gusto mong mapalaya ka sa criticalities, okay? Exercise thankfulness. Alright? Kasi sabi ng Biblia, kapag ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo, kapatid. Oo. Yun po yung magpapalaya sa iyo. Na walang ibang good sa mundong ito except God. At walang ibang, alright, merciful na ang kanyang mercy is everlasting. Walang iba, Diyos. Kaya nga kapatid, always choose to be thankful. Okay? Always choose to be thankful. Piliin mong magpasalamat palagi. Mas piliin mong magpasalamat. Instead na mag-complain, instead na magkaroon ka ng mga criticalities, choose to be thankful. Okay? So, yun po yung ating lesson tonight that I hope na mananatili ho yan sa atin pong mga puso't isipan na kung mayroon man pong dapat, okay, na i-exercise natin, let us always choose to be thankful. Ano po? Let us always choose to be thankful to God. Let us always choose to be thankful to everything that happens to our life. Let us always choose to be thankful. Let us not allow the criticalities. Let us not allow critical spirit. Let us not allow critical things or critical thinking, alright, na mananatili sa atin pong puso at isipan. Ano po? Magkaroon ka lang ng critical mind sa pag-aaral. Huwag ka lang magkaroon ng critical mind sa Diyos. Alright? Especially sa mga ginagawa ng Diyos, sa mga pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi ni David, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Why? Because the Lord is good ever, the Lord's mercy is everlasting, and the Lord's truth never ends. So, I do believe, alright, para sa akin, as I study the Word of God, as I study the Bible, this is enough for me to choose to be thankful. Alright? So, this is very enough na para ako ay mas piliin ko na magpapasalamat sa Panginoon. Alright, so thank you so much, and I hope na naging blessing po sa inyo, naging blessing po sa atin yung salita ng Diyos sa gabing ito. And also, just want to shout out before we will going to end sa gabing ito. Ayan, Sister Ninita Kaya. Ayan, good evening din po. Sister Ninita Kaya. I think Sister Ninita Kaya is also nasa Hong Kong. Ano po? Thank you so much. And also, Auntie Dulce Aguirre. Ayan, nagtanong si Auntie Dulce. Regular schedule na po. Yes po, ano po? Kahapon yung unang kahapon ng gabi. Ayan. So every 8 o'clock ng gabi, ano po? Every 8 o'clock ng gabi yung ating pong schedule. Every night, ano po? Nawa ay maging pagpapala ho ulit, maging pagpapala ho yung ating gagawin, at especially magbibigay ng kaluwalhatian, kapurian sa pangalan ng Panginoon. Wala ho tayong ibang hangad na ihahayag kundi ang pangalan ng Diyos, at wala ho tayong ibang
hinahangad na maitaas, kundi ang pangalan po ng Diyos sa atin pong mga buhay. So, every 8 o'clock ng gabi, ay tayo po'y magkakaroon ng lessons about life, evening devotion. Ano po? So, yun po yung ating schedule and regular schedule. So, ipag-pray po ninyo, pag-pray po natin yung ating mga lessons, ipag-pray po ninyo ang inyong lingkod. Ano po? So, it's been a long time na ako po'y nananalangin na papanong i-resume, papanong ma-resume yung atin pong live. So, salamat naman sa Panginoon that kanya pong sinagot, and I look for the equipments na nakatago. So, and we tested it kagabi. So, okay naman pala, okay pa rin. So, wala pang So, we praise the Lord for that, for para na yung pag-preserve, no, kung paano na preserve yung atin pong mga yung atin pong mga equipments na medyo matagal na rin na hindi natin nagamit, pero salamat that it's all good, and we praise the Lord for that. Thank you so much. And again, this is Pastor Daniel. This is Pastor Daniel na inyo pong makakasama every night, every 8 o'clock ng gabi sa atin pong lessons about life, evening devotion, and nawa ay naging pagpapala po yung ating mga lessons. So tayo po ay manalangin bago po tayo mag-close sa gabing ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Ama naming sa langit, maraming salamat po. Salamat na kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. Panginoon, tulungan po ninyo kami na kung ano man po, Panginoon, ang dumarating sa aming mga buhay, mga bagyo, mga kalamidad, mga circumstances sa buhay namin, problema, persecutions, pressures, alright, and even mga sufferings, Father God, na dumarating sa buhay namin. Lord, help us to choose to be thankful, not to complain. Kunin po ninyo, Panginoon, yung pagiging complainer sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na instead na mag-complain, ay maging thankful. Salamat po sa talata na amin pong napag-aralan. Salamat sa Bible, salamat sa privilege, Panginoon, na kami ay makapag-aral ng inyong salita, makapag-ministeryo ng inyong salita online. And thank you, dear Heavenly Father, for allowing this to happen again, for allowing this to be able to have this broadcast again, Father God. Thank you so much. We love you, praise, and honor you. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much, and have a blessed evening, everyone. Have you felt so all alone, without a friend who cares, while you try to hide the pain trapped in your soul? If the teardrops fall like rain, and the hurt's hard to explain, there is something that you need to know. God gives strength to the weary, help to the faint, hope to those who think they can go on. He will lift up the fallen, heal your wounded soul, comfort you from midnight until dawn. Our God is near, so we must carry on. Many people that I meet are surrounded by defeat, walking yet they're dying day by day. I will take them in my arms and let Jesus calm their storms, and with blessed assurance they will hear me say, God gives strength to the weary, help to the faint, hope to those who think they can go on.
so we must carry on. God gives strength to the weary, help to the faint, hope to those who think they can't go on. He will lift up the fallen, heal your wounded soul, comfort you from midnight until dawn. Our God is near, so we must carry on. Our God is near, so we must carry